Hi guys, what's up? My name is Sean Win. And today, tara, pag-usapan natin guys. Actually, meron lang maliit na portion dito na shinare si Attorney Libay na para sa akin, nag-trigger ng question. Okay? And then, na-recall ko yung sinabi, no, yung naging commentary ni Fiscal EJ tungkol dun sa statement ni Idol Rafi sa Wanted sa Radyo, October 3, if I'm not mistaken, episode. Para kay Fiscal EJ. Dito makikita mo guys that every person have a different interpretation to that. Para kay Fiscal EJ, yung sinabi ni Idol ay isang bad joke. Babalikan natin yan later on. Para naman kay Attorney Libayan, para sa kanya ito ay isang death wish. And for some, para sa kanila ito ay isang death threat. Okay? Bakit nga ba naisip ng ibang tao na ito ay isang death threat? Because ginamit ni Idol doon ng mga salitang taob, sumabog, at yung bulaklak. Padala ng bulaklak. Which is, this, kung pagtutugtong-tugtungin na natin, it means something else. Okay? Now, pakinggan naman natin si Attorney Libayan. Kung yung statement ba ni Idol ay isang simpleng bad joke. Okay? Dahil nagkakaroon na ng issue ngayon at pananakot, hindi lang sa buhay, pati sa mga kaso, and mind you, mga kabatas natin, pinagbabantaan na rin nila, pati daw mga staff ko, at saka meron na rin ako nare-receive, no? Na pati staff ko daw, tapos pati daw mga mahal ko sa buhay, wala na daw silang, anong tawag dyan, pinipili. Wow naman. Wow naman. Ngayon, mga kabatas natin, lahat na ng klase ng pananakot ginawa na nila. At gagawin nila. Okay? Ito kasi sinabi ni Claurid. Ang galing naman pa. Okay. Isa sa mga tanong, ito bang gumagawa ng mga threats kay Attorney Libayan? Ito ba ay simpleng mamamayan lang na pinapanood siya or ito yung mga rabid supporter ni Idol Rafi? Na-recall ko nga yesterday doon sa isang live ni Attorney Libayan. May nasabi doon si Alfredo Palita. Tama ba? Siya ba yun? Or yun yung tama yung pangalan niya? Sabi ni Alfredo Palita doon, hindi niya raw napanood. Nag-react si Attorney Libayan sa isang video ng RTIA tungkol sa OFW na nireklamo di umano ng mister. Sabi ni Palita, hindi niya raw pinapanood. Hindi pa niya napapanood o hindi niya papanoorin. Something there. Kasi hindi daw si Idol yung host. Mas maganda raw kung si Idol ang host. So doon ko na-realize, okay, hindi kayo talaga supporter ng RTIA per se. Ang gusto nyo, papanoorin nyo lang pag nandoon si Idol. Pag si Idol ang nag-host. Okay? Now, so kung gano'n ang mentalidad ng mga Tulfo fanatics, ibig sabihin, pag kinikriticize mo si Idol, aatake sila. Tama ba? So is it safe to say na etong mga naggagawa nito is mga rabid supporter ni Rafi Tulfo? Yes. Sasabihin nyo na naman, your guess is good as mine. Okay. Dahil nga tayo, iba-iba ang naging dating sa atin ng sinabi ni Rafi Tulfo, gaya ni Fiscal EJ na bad joke, for some saying na death threat, and for some is death wish. Okay? Ngayon, kung doon tayo sa pinakamababaw, yung sinasabing bad joke, ito bang bad joke na to is bad joke lang? Kung titingnan na natin ngayon yung result, okay, yung result ng bad joke na sinasabi ni Fiscal EJ. Bad joke pa ba ang mga serious threat na natatanggap ni Attorney Libayan?
Diba? Mula sa kanya, sa supporter niya, sa pamilya niya, ngayon sa staff niya. Nakakatanggap na ng mga pananakot. Ito guys, tanungin ko kayo. Mag-cite lang tayo ng example. Excuse me. Very recent lang guys, no? May pinatay na isang broadcast journalist na si DJ Johnny Walker. And I'm extending my condolences to the family, coming from all the katambays. Ano ba ang unang tanong sa investigasyon sa pagpapapatay kay Johnny Walker? Saan attributed ang pagpapapatay? Ang pagpapatumba, ang pagpapaligpit? Ito ba ay may kinalaman sa kanyang trabaho sa local district? Ito ba ay may kinalaman sa pagiging supporter niya sa isang politiko? Or meron ba siyang inanong politiko? Ito ba ay patungkol sa kanyang property? Ito ba ay tungkol sa kanyang tawag dito negosyo kung meron man? 'Di ba? So laging inaalam kung ano ang punot dulo ng krimen. Sino ang possible na mastermind? O balikan natin, Percy Lapid. No, very controversial Percy Lapid. Ito kasi napakahabang proseso kay Percy Lapid eh. Sino ang nagpapatay kay Percy Lapid? Sino ang nagbayad sa gunman? Sino ang nag-utos sa gunman? Sino ang kumontak sa gunman? Sino ang nagpa-contact sa gunman? Kung babalikan natin, no, yung sinasabi, kinikwento ni or yung naging discussion ni Teacher Mark about sa person liable sa mga krimen at ang kanilang degree. Napag-usapan na natin yan, guys. Accessory, accomplice, at saka principal. Ngayon, kung i-apply natin yung kwento ni Percy Lapid at saka ni Johnny Walker, kung halimbawa lang, no, may bumangga sa sasakyan ni Attorney Libayan, can he immediately think na siya ay pinapatrabaho na? Diba? Or halimbawa lang, naglalakad si Attorney Libayan or sino man sa amin, biglang may umano sa amin. Tawag dito yung, I don't know how you say that, but yung sasadyain kang tamaan dito. Pwede ba namin sabihin na hindi yun form ng pananakot attributed sa mga threats na natatanggap namin online? Only because we're criticizing a politician? Di ba? Tapos yung mga threats na yan ang gagaling hindi directly dun sa politician but to the supporters. Supporters na meron direct link sa isang politician. I'm not going to say that it's Raffy Tulfo alone, but any politician. Kayo ba Tulfo Fanatics naiisip niyan? Doon sa mga rabid supporter ni Tulfo? Na itong pananakot na ginagawa ninyo, hindi lang kay Attorney Libayan, sa pamilya niya, and everyone else na nakapaligid kay Attorney Libayan. Sa tingin nyo, hindi makakaladkad si Raffy Tulfo sa mga pinaggagawa ninyo? Diba? Sana naiisip niyan na kayo mismo ang gumagawa ng mga aksyon para masira si Raffy Tulfo. Kayo mismo ang nagbibigay ng rason kung bakit ang mga tao nagkakaroon ng bad taste kay Raffy Tulfo. Imbes na i-discuss natin, i-debunk nyo kami sa mga sinasabi nyo, you end up going to this direction. Do you really think pag pinakasuhan namin kayo sa mga threats na ginagawa ninyo, Raffy Tulfo will gonna protect you? Lalong-lalo na kung wala siyang nakikitang tama sa ginawa ninyo. Tapos idadamay nyo pa siya. Diba? Sa tingin nyo, interesado si Raffy Tulfo na sa mga pinagagawa nyo siya yung nasisira?
Baka nakakalimutan niyo sa isa niyang statement, no? Sino yung politician na yun? Nina, yung nasa Cebu? Na hindi niya daw kukonsintihin ang gawain ng mga tao, lalo na kung mali. Well, let's see. Kung gagawin niya rin yan sa inyo. Kaya if I were you, kayo mga rabid, imbes na magpatong-patong-patong kayo ng mga pananakot, i-debunk niyo yung mga sinasabi namin. Patunayan niyo na mali yung mga sinasabi namin tungkol sa kanya. Sa mga na-observe namin sa kanya. 'Di ba? At ang mandated kay Raffy Tulfo as a senator is gumawa ng batas. Hindi maging host ng RTIA. 'Di ba? Ngayon, kung ipagpapatuloy niya yung mga pananakot na ginagawa niyo, kayo rin naman ang mag-aano diyan eh. Kayo rin lang naman ang mabalikan ng mga pananakot na ginagawa ninyo. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Kung para ba sa inyo, kung gagawin natin tanong tong statement ni Fiscal EJ, ito bang ginagawa at nangyayari kay Atty. Libayan and everyone else na nakadikit sa kanya? Is it still a bad joke or a serious threat na?